Ang sarap makinig po sa iyo, Ma'am Eda Arabis. Ma'am Eda, ano po ba masasabi niyo kay Lovely Granada na naghamon kay VP Sara ng debate? Ayan na mga kababayan, ito pong si Lovely Granada nakahanap na po ng katapat at hindi po umubra dito sa kagandahan pa lang ni Miss mamaya ni Miss Eda ay pinakain po siya rito ng tartar. Hamon ka ng hamon ng debate kay BP Inday Sara, pero dito no, sa kapwa mo influencer at vlogger, abay hindi ka na uubra. Naku naman talaga mga kababayan. At dito sa bidyong ito, malalaman natin kung saan pala, kailan pala humuhugot at paano pala nag-umpisa ang hugot nitong ni Lovely Granada. Akala ko nung araw, putok ito sa buho. Hindi pala. Putok pala ito sa tartar. Mamaya yung tartar, makikita nyo mga kababayan. Ha? Yan po ang ating pag-uusapan. At ito pa, si Vice President Inday Sara Duterte ay magtutungo na sa Supreme Court para questionin at para ipabasura na naman po itong walang katurya-turyang impeachment nila dito at dinadaan lang po nila sa mga pasikat nila Ridon, ni Luestro, mga kababayan. Ba? Sabi pa ni Luestro, mga kadistrito dito sa Batangas, no? Ay pabor daw dito sa impeachment. Comment nga kayo rito mga kababayan kung mayroon bang mga taga dyan sa Batangas na nasa distrito sakop ni Luistro, kung pabor nga ba kayo na ma-impeach si BP Inday Sara Duterte. Ibilinin muna kabatang, taga dyan ka ba sa distrito ni Luistro? Kung hindi, pakitanong nga ako kung sino yung mga nanonood dito sa atin. Kasi sinasabi, nagyayabang ito si Luistro na gustong-gusto daw ng mga taga distrito niya na ma-impeach si BP Sara. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Panoorin po natin ang buong video na ito, ang buong detalye, ngunit bago yan, makikisuyo po muna ako sa lahat ng paki-share, paki-like ang video ito at malaking tulong po yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po sa inyo kabayan. Tuloy na po tayo dito. Ito po muna ang debate na ito mga kababayan ay si Ida Arabis po ito no. Sa wakas, kasi akala nitong si Lovely lahat na lang ng mga lahat na lang ng mga DDS ay hindi siya kayang patulan. Actually, hindi ka lang pinapatulan talaga. Sa mga vlogger, napakaraming mga malalaking vlogger, mga matatalino at mga magagaling, no? Hindi ka naman kasi worth it eh. Tapos ngayon, hahamon-hamon ka pa, papatol-patol ka pa. Dito ka, tawag nito, hahamon-hamon ka pa sa Vice President. Dito ngayon, butata ka dito sa kapwa vlogger na ito yung katapat mo. Kasi nga, ito si Miss Ida Arabis, hindi po natin ito kilala, no ho? Siguro ilan pa lang nakakakilala sa atin dito sa kanya. So ito ngayon ang ipantatapat natin kung tingnan natin kung gaano nga ba talaga ito kaano no mga kababayan. Ito nga na mayroon pa pala siyang linagay dito na link no tungkol diyan sa interview ni Lovely Arabis na ito sa News 5 mga kababayan. So ito, panoorin po muna natin ito si Miss Ida Lovely Arabis, tuloy pinaghalo ko na. Ida Arabis na makakalaban ni Lovely Granada. Ito po si Lovely Granada. Ito pa pala mga kababayan, yung pinagugutan nito. Kung titingnan ninyo, ito po no, holy cow, Miss Lovely, nagsimula pala ang galit ni Lovely Granada kay VP Sara mula noong focus ang bise sa pagbuwag sa grupong NPA na kilalang komunista sa bansa. Estudyante pa lang ito ay sumasali ito sa mga kilos protesta laban sa gobyerno. Kaya naman pala mga kababayan, NPA pala ang galawan nito. Kalaban pala ito ng bayan. Estudyante pa lang, biruin mo, nag-aaral ito sa State University, subsidized ng gobyerno, pero lumalaban sa gobyerno. Di ba? Pakapalan lang din ang mukha at patigasan lang din ng apog ay talagang pati tartar ay panalo na itong mga ito, no? Panalo na itong mga ito. Kaya pala, bigla na lang itong sumulpot at galit na galit kay BP Sara. Kasi naman pala, yan, magkakamag-anak sila, ito adik na pare. Di ba? Sino pa ba? Ito naman si Tartar, si Lamas, di ba? Si Lamas, mga kababayan, isa rin po yan nahuli noon dati na bumili ng, ayan, no? Si Tartar, mga kababayan.
Magkakamukha sila, no? Tingnan nga natin to. Magkakamukha sila eh. May picture eh. Nasaan na ba yung picture na yan? Hindi naman pinakita. Ano lang pala mga kababayan, thumbnails lang nila yon. Ayun, no? Ito, oh. Magkahawig mga kababayan. Kaya naman pala, isa pala ang tabas ng kanilang mga ngipin. Anyway, ito, ang susuplak sa'yo, lovely. Subukan mo muna kung mananalo ka dito kay Miss Ida Arabis sa kakangay maghamon kay VP Sara. Panoorin natin. Idol, naghamon ang alaga nilang si Lovely ng debate. Labanan ninyo at si VP ang hinamon ay mas matalino daw at mas maganda pa, matalino daw gaya ni Jam Magno. Thank you so much Ma'am Ami Remo and Sir June Jimena Pisalbon. Shout out sa inyong dalawa po. Ayan na, isa-isayin ngayon Okay. talino niyan. Let's cut through the noise and call things for what they really are. Mm. For all social media personalities who think that visibility equals authority, this is Mm. your Ano? You want a debate with Vice President Sara Duterte? Oo. Let's break it down. Sige nga. In your News 5 interview, you said, I'll just face the Vice President para isahan na lang. Kapal na mukha, ano? By what authority? Yan. Ano nga ba? Are you elected? Hindi. Do you hold any public office? Wala. Do you represent a recognized institution Hindi. or organization with legal standing? Mayroon yung sa MPA ito. Dito. Dito siguro siya. Hindi niya may pagmalaki kasi MPA. ito lang. Hindi niya may pagmalaki. Dito siguro siya yun, no? Sumisigaw sila rito. Oh. No. None. Zero. So tell me, on what basis do you demand that a nationally elected official engage in a one-on-one debate with you? Wala. Dahil lang sa makapalang tartar ni Lamas. You claim that DDS supposedly fears you? Tinan mo? Natatakot daw sa iyo ng mga DDS, sabi niya. Really? Na wala kang kinatatakutan? You are loud. You are visible. Malakas, maingay ka lang, nakikita ka lang, pero You are online. lagi kang naka-online. But fear? Influence? Authority? These are not the same. Fears, authority, ano pa ba? Visibility is not power, Lovely. Mm. Noise is not mandate. Do you know that under our constitutional framework, the Vice President has discretion over when to speak? Hindi niya po yan alam, madam. Hindi niya alam yan, si Lovely. Wala pong alam kasi yan sa MPA po. Ang alam po niyan, mamundok. Where to appear? Whom to engage? This discretion is not optional, love. It is lawful and strategic governance, Lovely. Especially for officials with national responsibilities. There is no statute, no rule, no precedent that obliges the Vice President to respond to every self-styled challenger, vlogger, or commentator who feels entitled to a personal debate. Wala silang pakialam dyan, madam. Kasi ang pakialam ng mga ito, basta kami, kailangan nyo kaming kausapin kasi mga MPA kami, ganon. Your topics, political dynasties, governance, the drug war, are legitimate policy questions. And yes, the public has the right to question and to demand transparency. But raising questions does not automatically create entitlement to demand a debate with the Vice President. In biblical perspective, Lovely, according to Proverbs chapter 26 verse 4, it says, Answer not a fool according to his folly, lest thou also be like amang dako, ayaw gayod pagtugbaga ang usa ka buang, sumala sa iyang binuang, tingali unya ikaw mahasama usab kaniya. So, not every provocation requires a response, Lovely. Ayan, Lovely. Binisaya ka kasi Bisaya ka rin naman. Bisaya pud kang dako ba? Parehas na mo, Bisayang dako, Bisayang gamay. Di ba ko kasabot ng Bisaya, oy? Nung sa mga patakaraman mo diha. Ayan. Ayun nga, oh. Ito nga, oh, Proverbs, kawikaan. Mayroon pa nga dito, oh. Huwag kang magsalita sa pakinig ng mangmang sapagkat kanyang hahamakin ang karunungan ng inyong mga salita. Kawikaan uli. 9:7 hanggang 8, ang sumusuway
sumasaway sa manglilibak ay nagtatamo ng kahihiyan. Yan, halimbawa, susuwayin kita. Lovely. Isa ka naman manlilibak. Kahihiyan tuloy ang mapupunta sa akin. Ang sumasaway sa masama ay nagkakaroon ng kapintasan. Huwag mong sawayin ang manlilibak, baka ikaw ay kapuutan niya, sawayin mo ang pantas at iibigin ka niya. Okay, tamo? Si Lovely kasi mga kababayan, manlilibak lang naman po ito eh. Pag sinaway mo ito, ayon sa Biblia, mangyayari sa'yo, huwag mong sawayin ang manglilibak, baka ikaw ay kapuutan niya. Kakapuutan ka pa eh. Imbes na sawayin mo eh. Di ba? Yan po sinasabi dito ni Miss, ito to si Miss Ida Arabis. Tuloy. If you respond to every challenge, you risk lowering yourself to the level of baseless spectacle, the exact position you seem to aspire to avoid criticizing. And yes, Proverbs chapter says, answer not a fool according to his folly. But the key word there is discernment o pagsabot. The VP chooses when and how to respond social media popularity contests. Now, let's address your style, your accent, your fluency, your British sounding English. Great! But English is just a language, not a measure of intelligence. Language is a tool for communication, not a showcase of knowledge. People from diverse backgrounds may not be fluent, but that doesn't reflect their cognitive abilities. Your accent is not intelligence, Lovely. Style is not authority. Even parrots can mimic speech, Lovely. Substance is what matters. Relevance, legal standing, and mandate are what matter. Not how you sound, not how you look on camera. Your claim of facing VP instead of the vloggers is not bravery. It's self-promotion masquerading as civic engagement. You are creating a narrative of courage and relevance, but in reality, this is performative cloud chasing, nothing more. And just to borrow a line from our family expression, figuratively speaking, if ikaw si Granada, ako si Rabis, killing you softly through argument, because in law, weak arguments don't survive scrutiny. Now, let's talk accountability. Yes, you're a taxpayer, so am I, so are millions of Filipinos. But taxpayer status does not entitle you to summon the vice president for a personal debate. Public office exists to serve the people, not to provide a platform for personal visibility or ego. Let's be blunt. You claim to fear no one, but let's be honest, no one fears you. You claim to be a challenger, but in fact, you lack legal standing and institutional authority. You claim you want conversation, but the platform you chose is social media performative. No? Social media performative challenges is the least effective way to influence policy or governance. Here's the reality, Lovely. Demanding a debate with a nationally elected official without mandate, without representation, without legal authority is not courage. It's delusion masked as activism. And finally, let's bring it full circle with substance over show. Public office is not a stage for clout. Credibility is earned by knowledge, experience, and legal authority, not by accent, fluency, TikTok, Facebook, or YouTube visibility. Noise does not equal impact. Entitlement does not equal rights. So, wag mong papatulan ang isang mangmang at baka lumabas na higit ka pang mangmang. Observe, choose your engagement wisely. Not everything that barks deserves a response. So before you act like the Vice President should stoop down to your level, ask yourself, who are you really?
Do you hold the power you claim? Do you have the mandate you imagine? No. You are visibility. You are noise. You are clout. And yes, millions of Filipinos, including taxpayers, will judge you on substance, not style. Public office does not exist to satisfy social media ego. It exists to serve the nation. And that is a lesson that cannot be learned in flashy videos, British accents, or viral posts. Daghang salamat. Galing mga kababayan. Ang uli ko lang naintindihan yung hindi, ang naintindihan ko lang yung British accent or viral video ay hindi yan ang magpapanalo sa iyo or magpapatalino sa iyo. Ayun ko tama yun, no. Basta ganon. Naintindihan niyo naman siguro. English eh. Anyway, mga kababayan, isa lang pong punto dito. Ito pong nagpasikat or pinapasikat nila na si Lovely Granada ay dito pala ito nang galing, mga kababayan. Pinaguhugutan. Isa po pala itong aktivista na palamunin, paaralin ng ating gobyerno, paaralin ng tax natin, ang pinang-paaral nito ngayon. Yung tax na yan na pinapaaral natin sa kanya, yun naman ngayon ang kanyang ginagamit para tayo ay birahin. Di ba? Ang saya-saya, mga kababayan, ano? Ganito po ang asal nitong mga MPA. Ganito po. Mga suwail. Mga suwail po yan. Alam niyo itong ginagawa nitong mga MPA, mga kababayan, ano yan eh? Kung Biblia lang din pag-uusapan, labag po yan sa batas eh. Kasi sa batas, nakasulat, pasakop kayo sa mga namiminuno sa inyo. Sa ibabaw sa lupa. Sa mga pamahalaan sa lupa, pasakop kayo. Sasabihin mo naman, bakit kayo kontra kayo ng kontra? Oo, kritisismo lang. Kritisismo ito, hindi naman kami kumukontra para pabagsakin ang gobyerno. Hindi ganoon ang ano namin, constructive criticism ang ginagawa namin. Gusto namin magtagumpay ang gobyerno kasi pag bumagsak ang gobyerno, bagsak din tayo, kamukha ng ekonomiya ngayon. Kung walang magpupuna, walang magkikriticize, di tuloy-tuloy ang mga mali-malitang perang nakawan. Ganun ba ang gusto ninyo? Hindi ka rin nakakasunod. Kasama sa pagsunod sa Biblia na papasakop kayo, tumingin din kayo kung tama ba ang pinapasukupan ninyo. Kung mali wala naman sinabi sa Biblia na pasakop kayo kahit mali ang ginagawa, walang ganun. Pag mali, ipunahin. Di ba? Yun ang nakasulat. Kaya doon kasi mga kababayan sa iba, mga alam niyo ba, nagtatali-talinuhan, kamukha nito itong babaitan na ito, ng babalo na ito. Di ba? Kita mo. Sa English lang dito, napakaganda rin mag-English. Hindi niya kaya ito, mga kababayan. Naku, baka kainin ito ng tartar si Lovely nito. Ang ganda pa nitong babae, Ida Arabes ang pangalan niya. Nakita ko lang yan sa Facebook, mga kababayan, at napakaganda ng kanyang ito, yung kawikaan 26:4. Sa ibang mga salin, sabi rito, huwag mong sagutin ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan o kahangalan. Baka ikaw ay maging katulad niya. Tapos, sa sunod naman, sagutin mo ang mangmang. Kaya minsan mahirap din na ang Biblia, alam nyo, pag hindi mo ito masyado naintindihan, wag ka rin basta-basta rito kasi malulugaw din utak mo dito, mga kababayan. Kaya hindi naman sa parabang nagyayabang tayo, hindi. Ko lang kasi yun ang observation ko rin eh. Wag ka basta-basta gagamit ng ng Biblia pag hindi mo alam yung patutunguhan at konteksto nito kasi nakakalugaw talaga ng utak yan. Kamukha nito, di ba? Kanina si attorney kasi gumamit siya ng Biblia kaya ginamit din natin ito. Kasi ito lang naman ang mga kahawig doon eh. Di ba? Kasi kailangan nila, pinipilit nilang sumagot si BP Inday Sara. So ito, mga kababayan, punta na tayo kay BP Inday Sara, magtutungo na sa Supreme Court at kukwestiyonan ito para maulit naman uli ang Basura 2.0 na impeachment na pinail kay BP Sara. Panoorin natin. Hindi inaalis ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang posibilidad upang questionin ang constitutionality ng impeachment proceeding.
Justice. Ayon kay Attorney Michael Powa, isa lamang ito sa legal remedies na kanilang pinag-aaralan. Iginiit ng defense team na hindi nila kinikilala ang otoridad ng Kamara na magsagawa ng tila trial sa nasabing reklamo. Sa ngayon, ang sinasabi namin is that is always a possibility. Especially since, ulitin ko lang yung sinabi ni Attorney Sheila, our objection to the proceedings is hindi to mere technicality. We are saying na ang sinasagawa ngayon ng committee, at least sa aming pananaw at sa aming posisyon, is labas na sa kapangyarihan nila dahil yung trial, mini-trial, full-blown trial is really vested upon the Senate. Binigyang diin din ni Attorney Sheila Sison na hindi nila pahihintulutan na dumalo ang Vice-Presidente sa mga pagdinig ng Kamara. Anila, ang Senado lamang ang may constitutional jurisdiction para rito. I think our letter is clear. We cannot participate in a proceeding that we think is unconstitutional. We cannot have the Vice President appear before a body exercising a power or authority that is vested by the Constitution in another tribunal. Pinabulaanan din ng kampo ni VP Duterte ang banta ng ilang mambabatas na culpable violation of the Constitution ang hindi pagdalo ng pangalawang Pangulo. Paliwanag nila, walang batas na nag-oobliga sa isang respondent na personal na humarap sa committee level. Well, first and foremost, there is no rule, law, requiring the respondent to attend the hearings or the proceedings before the Committee on Justice. I think that is clear. Hindi naman dapat natin pagdebatihan yan. In fact, the Constitution is clear also, diba, na if you read the Constitution, wala namang nakasaad doon na talagang requiring the Vice President to attend. It's not the first time. Sa ibang impeachment proceedings, hindi din naman nag-attend yung high official na ini-impeach. So I don't know where that is coming from. Samantala, bukas ang kampo ni Vice President Duterte sa pagbibigay ng protective custody kay Ramil Madriaga. Layon ni Attorney Powa na mabigyan sila ng pagkakataong mabusisi at mapabulaanan ang mga testimonya ni Madriaga laban sa pangalawang Pangulo. Pero as to the safety, gusto naman namin mag-testify siya 'di ba? Kasi paano natin pabubulaanan yung mga sinasabi niya kung hindi natin siya papatestify, hindi ba? Doon lang yung forum. But again, at the proper forum. So, kung siya man ay magte-testify, kung mapunta man tayo sa Senate at assuming that there are no constitutional infirmities, at napunta tayo doon sa Senate for the hearing, maybe that's the proper time for us to test his credibility. Nanindigan ang mga abogado ni VP Sara na handang humarap ang Vice-Presidente sa paglilitis basta't gagawin ito sa tamang forum o ang Senate Impeachment Court. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Diba? Dapat lang naman ganun ang gawin ng kampo ni VP Sara Kasi talaga namang pinipilit lang po talaga nila. Ano pa bang silbi? Ano pa bang saysay ng ginagawa nilang hearing dyan? Kung nadesisyonan na nila ito na sufficient in grounds na. Kung ganun, pwede dalhin na nila ito sa sa plenaryo, excuse me. Pagkatapos sa plenaryo, pagbutuhan na nila, dami pa nilang kiyaw-kiyaw dyan. Di ba? Pagbutuhan nyo na kung mayroon kayong sapat na mga number or bilang. Ngayon kung mayroon na, di ipasa nyo na sa Senado. Para matapos na, tarapin nyo na itong crisis sa langis. Ay, nako talaga panoorin natin si attorney mga kababayan. Okay, so yan po magiging discussion natin for today. Okay, so unahin po muna natin i-discuss itong motion ni Congressman Ridon, yung pagpasabpina po sa mga business records, BIR, SEC records po ng mga corporations ng negosyo ng mag-asawang VP Sara Duterte and Attorney Mans Carpio. Okay, and aside from the businesses po kasi, gusto rin ipasabpina ni Congressman Ridon yung records din po ng law office ni Attorney Carpio. So this was objected to talaga by Attorney or by Congressman Rodriguez, by Attorney and Congressman Rodriguez, considering according to him, fishing expedition na daw po yun
O kita nyo mga kababayan, attorney pa pala ito si Rodriguez. So kaya naman pala, alam niya yung batas. O tuloy natin. Kung sila yung magpapasabpina nung SALN din po pala, nung SALN and business records, and plus the fact na yung sa law office po na data or information is protected by privileged communication, di ba? Kasi attorney-client information po yung mga posibleng lumabas dun eh. So protected daw po siya ng CPRA or ng Code of Professional Responsibility naming mga abogado according to Kong Rodriguez. Okay, and then in-emphasize din po dito ni Congressman Rodriguez na yung mga pinapasabpina ni Congressman Ridon ay documents to entities na hindi po nabanggit sa impeachment complaints that is currently pending po against VP Sara Duterte. Okay, so una po tingnan muna natin yung rules ng House of Representatives. Okay, so it is clear naman po under the rules, so this is the House rules po pala on the impeachment proceeding. So yan po, again, 19th Congress, but this was adopted naman po by the 20th Congress. Okay, and then yung relevant provision po sa atin dito is Section 7, this one po, and the last sentence of the second paragraph. The committee shall have the power to issue compulsory processes for the attendance of witnesses and the production of documents and other related evidence. Okay, so dito po, based on this, it is very clear na meron pong power to issue a subpoena yung House of Representatives. Okay, pero yung next question na lang po dyan, pwede ba sila mag-subpoena ng documents na hindi naman po related sa current impeachment complaint? In other words, pwede ba sila mag-fishing expedition? Kasi dito po mismo, tinawag na ni Congressman Rufus Rodriguez na fishing expedition yung ginagawa ng House. Therefore, he objects daw. So kung ako po ang tatanungin ninyo, it can be argued po na hindi pwede magpasabpina yung House of Representatives ng documents na hindi naman related sa impeachment complaints. And the reason being po is because magiging parang investigative body na ngayon yung House of Representatives, which is, kung ako po tatanungin, dapat hindi ganun kasi dapat tingnan lang nila yung mga documents or data that was included in the complaint that was submitted by the complainant. 'Di ba? Pero pag ganito na pwede sila magpasabpina, kung ako po ang tatanungin ninyo, it can be easily abused. 'Di ba? Kasi kung hindi nila talaga gusto yung respondent, then they can just issue a subpoena sa kung ano na lang documents na maisip po ng House of Representatives, which is highly questionable if you ask me. 'Di ba? So this is somewhat similar din naman po dun sa mga previous rules ng House, yung pwede pa i-refer sa office ng SecGen, tas office of the Speaker. And because of that nga, the Supreme Court held in the Duterte versus HOR case, yung 2025, na yung extra step daw po na yon is unconstitutional because it gives absolute power sa House or sa Speaker, sa office of the Speaker, na in simple terms, i-dribble yung isang impeachment process para hindi lang ma-violate yung 10-session day and 3-session day requirement before it is deemed initiated. So kaya ako po nasabing somewhat similar kasi both provisions pong ganun can be easily abused kung i-allow nga siya, which in this case, pwede lang mag-conduct ngayon na ng fishing expedition nga yung House kung i-allow yun na pwede lang magpasabpina ng kahit anong document even if it does not relate or was never mentioned in an impeachment complaint. Kasi ang nangyari ngayon, parang yung mga congressmen na mismo yung bumubuo ng complaint. 'Di ba? Yung mga complaints po na currently pending naman dito were filed by private citizens na in-endorse lang po nila. So dapat trabaho po yun ng private complainants na i-prepare sana yung lahat ng documents. Okay, but again, tandaan po ninyo, this is still subject to argument kasi currently it enjoys what we call presumption of regularity kasi pinagbotohan po ng House at inapprove nila na ipasabpina yung records na yan. But nevertheless, my position is still it can be argued nga as being unconstitutional because if you just look at the provision, it can really lead to abuses nga po, 'di ba? So, yan po yung position ko. And I think because of this action ng House, baka i-question to ng mga lawyers si VP Duterte later on sa Supreme Court. And of course, pag i-declare yun ng Supreme Court as unconstitutional yung provision na yun, so kung ano man makuhang documents nila in relation to that motion ay posible din pong mapawalang bisa. Okay, but that is later on na po down the road kung talagang magtuloy-tuloy po siya to actual cases sa Supreme Court. Okay, so ngayon ang next question naman po natin, pwede ba ipasabpina yung mga records na hindi pa pasok sa term of office ng isang impeachable officer?
So this one I've already explained numerous times naman na po. So kung hindi pa pasok sa term ng impeachable officer, di ba clearly held naman na po yun sa Duterte versus HOR 2025 na yung impeachable offense must relate during the term of the impeachable officer. Kasi dito po ang gusto rin ipasabpina ni Congressman Ridon ay yung SALN ni VP Sara starting I believe 2007 pa. So malayo na masyado yun, hindi na yun pasok dun sa term niya as an impeachable officer. Okay, so yan po ang mga legal side dito sa motion na to, which is going to be a very interesting legal issue in my opinion, kasi tingin ko po mataas ang tsansa ka-questionin talaga to ng lawyers ni VP Sara. Ngayon punta naman po tayo sa next question natin, which is kung pwede ba talaga pilitin si VP Sara umattend at kung pwede ba siya i-cite in contempt kung hindi siya umattend sa Committee on Justice impeachment hearings. Yan mga kababayan, tingnan natin. Pero before ko po sagutin yan mga kasimor, just a reminder po about the TapTap Send app. So this is a padala app nga po which has millions of downloads and active users. So kung kayo po ay isang OFW, tatanungin ninyo, ang position ko po dyan ay hindi po kailangan personally umattend ni VP Sara. Okay, and the reason is very simple lang naman because number one, they always mention like the chairperson herself, si Congresswoman Luis Torre, sinasabi niya na similar to a preliminary investigation yung impeachment process na ginagawa nila sa HOR level. Kung yun po magiging basihan lang natin, in a preliminary investigation, hindi naman po kailangan personally umattend nung respondent. Pwede niya yun gawin via her lawyers or even just to refuse to attend. Tapos bahala na mag-proceed yung proceedings at mag-decide yung court based on the evidence and document or records na meron na sila without the respondent further providing or submitting mga testimonies or other evidence. In simple terms, hindi po kailangan paggagayahin lang natin sa preliminary investigation. Kahit po ako personally, nakailang handle na po ako ng preliminary investigation na ako lang umattend on behalf of my client. So again, since tinatawag naman nilang similar to a preliminary investigation, which they already stated out in public repeatedly, so if we follow basic procedure, Di ba? So ano bang iniiyak-iyak nitong mga congressman? Kung ganun pala, di tingnan na nila kung sapat na ba ito pagbutuhan. Bakit kailangan pa sila umiyak na ayaw magpunta dyan ni VP Sara? Sumagot na nga eh. Ayaw lang ninyo yung sagot kasi nga papaano mga mangmang kayo ayon sa Biblia. Mga mangmang kasi kayo eh. Tapos gusto nyo makakuha pa ng sagot lalo nyo lang nyuyurakan eh. Gusto nyo maging katulad sa inyong mangmang si VP Sara. Hindi po pwede yun. in preliminary investigation, pwede nga via lawyers lang. And pwede nga rin po, hindi na sila umattend at pabayaan lang nila umandar na yung proceeding at mag-decide yung committee kung whether or not may probable cause ba talaga para iakyat yung articles of impeachment to the Senate. Okay, so yan po. And then pangalawa, kung let's say striktong gagamitin to ng Committee on Justice because under Section 7 they have the power nga po to issue compulsory processes. So this one is basically a subpoena. Hindi naman po automatic na just because hindi umattend ay contemptuous act agad yon, because tandaan po natin, in order for there to be contempt, you must do something that is disrespectful to the committee. So si Vice President Sara Duterte, meron naman siyang statement dito dated March 25, 2026. So if you read this statement niya, ang pinaka-point naman niya dito ay may iba siyang trabahong ginagawa. Because we have to remember, she is also a public servant, a constitutional officer to be specific, diba? So meron din siya mga tasks. So kung meron po siyang trabaho and she believes na that is her performing her constitutional mandate, edi that can be used as a reason po na sa hindi niya pag-attend. Okay, and then tandaan nga po natin at the end of the day, aandar at aandar naman tong committee process sa HOR in relation to the impeachment even if hindi umattend si VP Sara or her lawyers kasi nandun naman na yung mga evidence, yung mga complaint lahat. She also filed her answer ad cautelam. So pwede na po yun pagbanggain naman ng HOR to determine nga po kung whether or not may probable cause ba para iakyat sa Senado yung case na to. Diba? Diba? Ganun nga sana kaso ewan ko ba sa mga ito? Kumbaga, binibigyan na nga sila ni VP Inday Sara ng pagkakataon para mas mapagaan pa ang kanilang trabaho eh. Ang problema sa kanila, gusto pa talaga nila mga sadista eh. Gusto pa talaga nila nahihirapan sila eh. Or hindi talaga yan ang pakay nila. Ang pakay nila, may tulad nila sa kanila, si VP Inday na maging mangmang din, ano? Ay naku talaga naman. Ayaw pumayag ni VP Inday eh. Just like in ordinary criminal cases sa preliminary investigation, ang mangyari lang, iaakyat naman yan dun sa regular court despite the non-attendance ng respondent.
Okay, so yan lang po ang masasabi ko as to this issue. And alam ko naman na ang ginagamit na argument dito ng kabilang side is this is a constitutional process, therefore should be treated differently. Pero ang problem sa ganyan, they have repeatedly stated out in public, the chairperson herself, na similar to a preliminary investigation. So medyo mako-confuse tayo niyan, di ba? And at the end of the day, like what was held in the Duterte versus HOR case, di ba, yung due process applies naman in all stages of the impeachment process. So when you say due process, that also includes the right to remain silent, the right against self-incrimination ng respondent. So pwede rin niya i-invoke yun. So yung interesting issue na lang dito, kung pwede ba yung blanket invocation na gamitin niya para hindi na talaga siya umattend at all. Okay, so yan lang po. Ngayon, i-discuss natin kung whether or not meron ba talagang mini trial na nangyayari sa Congress. So in this one po, yung press con ng lawyer si VP Sara, which happened right after the hearing of the Committee on Justice. So yung pinaka-ina-emphasize po nila dito is number 1, yung term daw na mini trial came from Congress themselves. Tapos number 2, since magkakaroon po ng examen. Sa kanila naman talaga nang galing yun eh. Tapos ngayon si Luis Troy parang hindi niya na sinasabing trial yun eh, or mini trial eh. Parang investigation pa rin ang pinapalabas nila eh. Pero sa una, sila may sabi niya na mini trial yun. So ngayon, nang mapansin nila na, teka, medyo sablay tayo dito at gagamitin ito laban sa atin, parang gusto na nilang hilutin. At pilit na nilang i-emphasize na hindi yun mini trial. Pero nauna na nila sinabi na mini trial. Kasi kung hindi yun mini trial, di wag kayo maglabas, wag kayo maghanap ng mga ebidensya. Di ba? Cross-examination of witnesses. Therefore, that is already a mini trial for them, which violates the constitutional provision na yung Senate lang ang may sole power to try and decide impeachment cases. Yun po yung position ng defense lawyer nila. And because of all of that, mini trial daw yung ginagawa ng Congress. Okay? So kung ako po ang tatanungin ninyo, unfortunately, hindi po ako sang-ayon dun sa defense na because of that na may cross-examination, examination, automatic mini trial na. Kasi if we look at the very spirit of a trial, ang purpose po talaga niyan is to determine the guilt of the accused. Hindi naman lang yan basta yan, attorney, ang gusto mangyari nito mga mga congressman eh. Katulad ni Gredon eh. Pinapasubpina niya na yung 2007 pa na record. Plus yung yung mga abogado eh ni VP Sara eh. Ikaw nga mismo abogado ka, mayroon ka, alam mo yan na mayroong tinatawag na client and relationship, di ba? Attorney and client relationship eh. Mayroon kayong ganun eh. Hindi naman po pwedeng para bang ang dating to whom it may concern na lang, tera bahala na lang, nang hindi ito dadaan dapat sa mga due process. Diba? Ganun ang gusto nilang mangyari dyan eh. Kitang-kita naman eh. Hindi na kailangan natin panganuhin, pero sinasabi nila iba talaga kasi ang sinasabi nila, ibang sinasalita, iba ang lumabas sa bibig nila kaysa sa nangyayari at ginagawa nila. Yun, diretsa. In a case. So sa committee hearings naman po ng Committee on Justice ay ina-emphasize naman paulit-ulit ni Congresswoman Luistro diba? Na they are not determining the guilt of the respondent, Vice President Sara Duterte. Oo nga, pero nagpe-fishing expedition kayo at kayo na mismo ang nangunguna, sila na mismo ang nangunguna sa HOR na maghanap ng ebidensya na hindi niya nila trabaho yan. Trabaho yan nung nag-aako sa kay BP. Yung mga nag-file ng impeachment. Ano ba yun? Ibig niyo ba sabihin ngayon dyan, kayo na rin yung nag-file ng impeachment? Kundi probable cause lang yung ina-establish nila. So because of that, wala pong actual trial na nangyayari. And if we look at established jurisprudence po kasi in relation to committee hearings, ang Supreme Court po kasi usually or consistently rules na hindi yun violation of certain ganyan-ganyan as long as na susunod or nagagawa pa rin yung main objective ng congressional process na yun. So in this case po, since this is a Committee on Justice hearing in relation to impeachment process, as long as by the end of the proceedings ang gawin lang ng House ay i-determine kung whether or not iakyat sa Senado, then kung ako po ang tatanungin, that is sufficient compliance with their mandate under the Constitution. Therefore, wala pong mini trial yun kasi trabaho po nila yun. Okay, and the reason kaya ganito po yung explanation ko, kasi yung isang pinaka-common na ganyan
na parang investigation na yung nangyari, para nagiging trial na rin, pero laging sinasabi ng Supreme Court ay valid pa rin yun, ay yung mga congressional hearings in aid of legislation. 'Di ba? Yung pinaka-purpose po ng mga congressional hearings na yun ay para gumawa ng batas, pero in the eyes of a reasonable observant, ang dating mukhang iniimbestiga or ginagawang investigative body siya or pampolitikang body. Tapos gumagawa na lang sila ng bill by the end para mag-comply sa constitutional mandate nila. Pero yun nga po, despite that, the Supreme Court consistently rules na valid pa rin yun as long as yung pinakadulo nga ay nagawa pa rin nila yung constitutional mandate nila. So in other words, current jurisprudence po natin is that yung mga in-between from the start and from the end, kahit na mukhang questionable or magulo, pero ma-achieve yung dulo, ay okay lang siya. Yun po yung mga base sa mga nabasa kong cases. Okay? Ayan mga kababayan. May punto naman sinasabi ni attorney, kaya lang wala kaming tiwala dito sa mga congressman na ito eh. Wala kaming tiwala sa mga congressman na ito. Mismo nga yung kasamahan nila mismo walang tiwala eh. 'Di ba? Fishing expedition ang gagawin nila eh. Hindi naman talaga ito katulad sa sinasabi mo attorney na may mga dating jurisprudence na ganyan ang ginagawa, na okay naman. Pagdating ng huli, gagawa na lang sila ng parang ibabangga na lang nila para tumama sila doon sa legal due process at constitutional process. Ang ginagawa kasi nitong mga HOR talagang umpisa pa lang unconstitutional na eh. Dahil una, nag-file naman sila ng 4 na impeachment ng February 2. Isinabihan sila February 6. Doon pa lang sa umpisa, kaya nga ang magandang sinagot nila BP Sara dito yung void ab initio. Ibig sabihin, umpisa pa lang ay wala na po itong saysay. Tingnan nyo itong isang kasamahan nila, fishing expedition talaga eh. Tulad po ng inaasahan, hindi dumalo si Vice President Sara Duterte sa ikinasang mini trial ng House Committee on Justice kaugnay po ng mga impeachment complaint na isinampa laban sa pangalawang Pangulo. Depensa ni VP Sara, mas gugustuhin pa niyang ituon ang kanyang pansin sa pagtulong sa mga Pilipinong apektado ng krisis sa gitnang silangan sa halip na magtungo sa mababang kapulungan ng Kongreso. Sa kabila po nito, nagdesisyon ng komite na ipasabina yung mga mahahalagang dokumento at yung mga testigo na sinasabing may kaugnayan sa mga naturang impeachment complaint. Kunin natin ang detalye kay Eden Santos sa balitang yan. Inisnab ni Vice President Sara Duterte ang mini trial ng House Committee on Justice sa mga impeachment complaint laban sa kanya. Yan ay matapos na hindi dumalo sa pagdinig ang Vice Presidente dahil ginagamit umano ang mga pagdinig upang makapagsagawa ng fishing expedition ang Kamara laban sa kanya. Tila ginagamit din anya ang pagdinig upang makabuo ng naratibo na magkakaroon ng mini trial batay sa hindi niya pagsagot at hindi pagdalo. The Vice President has been invited to participate. She is reportedly prepared for a full-scale legal battle, a bloodbath, as it has been described, assembling a very large team of lawyers. Grabe ang gagaling nito mga ito magano no. Alam nyo kung tayo mga ordinaryong mga Pilipino, hindi lang natin to mapapansin or papansinin at walang magpapapansin sa atin mga kababayan. Ganito nila dinadaan ang lahat no, para bagang pinapalagay nila sa mga tao na ito yung tamang proseso. Pero ang katotohanan, hindi ito yung tamang proseso. Kasi tapos ibabangga nila ngayon doon sa sinasabi ni BP Sara na blood vat. Saan ba dapat yung bloodbath? Doon sa tamang lugar. Saan ba yung tamang lugar? Tamang forum? Yung Senado. Kasi dyan, bubutasan nyo lang, mahahanapan nyo lang ng magpi-fishing expedition lang kayo dyan para gamitin nyo rin laban sa kanya. Ganon po ang diretsang paliwanag dyan. Pero dito mga kapatid, nagpasalita ito si katulad din ito, Luestro, sa pagtago mo ng wanted mong asawa. Wala kang credibility o Luestro, sa totoo lang. Nakakasuka pag ito nagsasalita mga kababayan. Lagi kong, alam mo pag nagsasalita ito si Luestro, lagi kong naiisip talaga, tinago ko po ang wanted kong asawa.
Tinago ko po ang wanted kong asawa. Attorney ako eh. Abogada ako, alam ko yung batas. Alam mo ba, Luis, habang nagsasalita ka, pinapakinggan kita, pero ibang naririnig ko. Ganon. Ayaw ko lang sa inyo mga kababayan. At iba pa. To why you're going to ask for subpoena ducis tecum to the SSC and for the records there. Are there annexes in the complaint? There is none. Madam Chair, clearly this will be the biggest fishing fleet expedition that we are doing. Because it was, we only deal with ultimate facts. In fact, we are trying here to determine whether there is violation of the 6 grounds of the Constitution as stated in the 2 complaints. And so therefore, how can we have that, Madam Chair?